Kami talagang bumababa sa bawat barangay para makatulong. Ito naman pong pagpapakita lang ng mga video, syempre para makita nyo rin po na ito talaga ay totoo at may programa. Syempre, di naman natin maiiwasan na may iilan, na may kanya-kanyang opinion tungkol po dito. Pero nakita nyo naman po ang katibayan na ito po ay talagang programa ng National Commission of Senior Citizen. Nagkataon lamang na si Mara Tamundong ay hindi pa senior citizen, pero bakit ko po ito ginagawa? Sandali po Ito bumababa para mag-assist po sa mga senior citizen na wala pong kapasidad na sila ay magrehistro sa kanilang sarili. Marahil hindi naman po masama kung tayo po ay bababa at makapagbigay ng tulong. Dahil sa tagal na pong panahon, ako po ay 46 years old na. Wala pa ho ako nakita ng programang totoo, kundi ito po ang programa na makakatulong para sa inyo. Sabi ko nga, ako po naging isang munting bata. Maraming salamat po. Hindi ko po naranasan ang food feeding program. Hindi ko po naranasan na tayo po ay binabaan para tumulong, para tulungan. Sinasabi nila, si Mara Tamundong isang politician. Paano po ako magiging isang politician? Hindi naman po ako nakaupo. Ako po bilang isang individual na tao na nagmamalasakit lamang at gusto ko pong makatulong sa mga nakakatanda. Siyempre, hindi naman po masama. Dahil ako po ipinalaki rin ng aking mga magulang ng maayos, ng aking lolo at lola. Siyempre, pag lumaki po yung anak mo na mayroong pagmamahal sa kapwa, mas maganda naman yung pakiramdam natin na yung ating pinalaki ay naging mapagmahal sa iba. Kaya, paano magiging politiko pong isang tao? Kung mangangampanya ako, napakaaga naman, 2 taon mahigit na, namaos na po ako. Pero yung pangangampanya na binababa po natin, ay pangangampanya ng totoong pagmamahal para sa kapwa. At yun naman ang talagang hinahangad po natin. At siguro naman sa tagal ng panahon, kailangan din po natin ng totoong tao na siya pong maglilingkod para sa atin kahit wala pong kapalit. Hindi natin kailangan hintayin na mayroong kapalit o mayroong posisyon. Dahil lahat naman po tayo may pinagdaraanan. Pero kung mayroong isang tao po na maninindigan at gagastos sa sarili niyang pera at bababa, pagpapawisan, magugutom, lahat na po naranasan namin. Pero bakit ko po ito ginagawa? Kasi nakikita ko po maraming matutulungang Pilipino. At higit sa lahat, yung pagiging isang tunay na Pilipino ko po, ang siyang nagdadala po sa akin dito para ako po ay makatulong sa ating kapwa. Pagod na po akong makita ang mga senior citizen na nahihirapan. Nakakasakit po ng loob. Nakita po ninyo, ang dami ko pong binabaan. Iilan lamang po yan dahil mahigit 2 taon na po. Ang dami ko pong nakausap ng mga senior citizen. Kanya-kanya pong problema, kanya-kanyang dinaranas. Lalo na yung mga na-stroke, na hindi makapag-therapy, yung mga umiinom ng gamot, na hindi na malaman kung saan kukuha ng pambili ng gamot. Yung may anak na kasama pa sa bahay, pero kailangan pa rin tulungan ng magulang. Lahat po ng ito dinaranas natin. Pero ano po ang solusyon dito? Ang solusyon po dito, magkaroon ka ng pagmamahal sa iyong kapwa. Para kung marami kang blessing na natatanggap, ito ay madali mo rin ma-share sa iba. Hindi ka magdadalawang isip. Hindi ka mag-iisip na ang pera ay para sa sarili mo. Dahil ang pera nauubos, material na bagay. Pero ang pagmamahal po ay hindi mauubos kailanman. Kaya ito po ay pinaiiral ko lamang para makatulong at magkaroon naman ng talagang pagbabago. Hindi po ba kayo napapagod na kayo po ay namumroblema sa araw-araw? Hindi po ba kayo napapagod pumila para lamang sa kakaunting tulong din na naibibigay? Nakakapagod po pagising mo sa umaga kung paano mo babudgetin ang iyong pera sa pamamalengke. May halos kulang na lang ata, pati yung sarili mo. Yung damit mo, lahat na maisanla mo para makabili lang ng pagkain. Napakahirap po ng buhay. Kaya ako po, napakaswerte ko lamang sapagkat binigyan po ako ng pangalawang pagkakataon na makita ko po ang katotohanan sa buhay natin. Nararanasan po natin kumakalamang ating sikmura, pero nakangiti pa rin tayo kapag lumalabas. Naririnig natin yung kapitbahay natin na namatay dahil hindi po nakakainom ng gamot. Naririnig po natin yung mga kapatid natin na hirap na sa buhay, pero wala namang pong tumutulong. Kayo po ba, ipagkakait ba natin itong bagay na tayo po ay makakatulong sa iba, hindi lamang sa ating sarili?
Kaya sabi ko nga po sa inyo, halos makipagbunuan po ako sa bawat pagbaba ko. Dahil syempre, hindi ko naman po itatago sa inyo, pinopolitika po yung aking ginagawa. Pero ang mas inuuna ko pong intindihin ay yung kalagayan po ng mga senior citizen. Yes. Mapagod na tayo sa kahirapan. Naku po, mapagod na tayong ma-stress. Dapat lahat po tayo pantay-pantay na magkaroon ng opportunity na mabuhay pa ng matagal at malusog. Kaya ito pong programa ng National Commission of Senior Citizen, kailangan yakapin po ng mga senior citizen sapagkat ito po ay tahanan nyo na. Magpasalamat po tayo na ito po ay itinatag para sa inyo. Dahil katulad ng sinasabi ko, mga senior citizen, lalapit kung saan-saan. Para ka ng pulubi kung saan-saan ka lalapit. Pero dahil kayo po ay maehensya na, hindi na po kayo maliligaw. Ang opisina po ng National Commission of Senior Citizen ay nasa Malacanang lamang po. Pwede po kayong dumulog doon kung may mga problema o meron po kayong mga gustong ilapit. Dahil ito po ay tahanan nyo, lahat po ng senior citizen ay welcome po dito. At pwede nyo makita ang kanilang mga programa, ma-update po kayo sa kanilang ginagawa, mag-visit lang po kayo sa kanilang website na www.ncsc.gov.ph. Ito na po yung pagkakataon ng mga senior citizen natin na magkaroon naman kayo ng totoong ngiti sa inyong mga mukha. Sayang naman ang kagandahan, sayang naman ang kagapuhan. Kung hindi dahil po sa mga senior citizen, wala pong maratamundong sa inyong harapan. Kaya hindi po ba ako magpapasalamat sa lahat ng ginawa ng ating mga senior citizen? Natural lamang, balikan po natin at ibigay din po natin yung pagtulong na mabalikan po natin yung mga taong nagmahal sa atin. Kaya para sa mga senior citizen muna nandyan, hello po sa inyo. Ang programa po ay nandito na para sa inyo. Huwag po kayong matakot o mangamba dahil ito po ay makakatulong po para sa inyo. Lalo na po may mga panibagong batas na para sa inyong benepisyo. Dito po sa online registration, tulungan po natin ang NCSC na malaman at maitala po ang kabuuan ng mga senior citizen. Dahil ang 43 billion ay dapat direktang mapunta sa mga senior citizen. Papayag po ba kayo na hindi mapunta sa inyo yan? 43 billion po yan. Sumasakit man ang ulo ko ngayon. Pero mas gusto ko pong sumakit ang ulo ko na makita na kayo po ang makikinabang dito. Papayag po ba kayo na hindi malista ang inyong pangalan? O halimbawa po, katulad ngayon, nasa almost 5 million pa lang po ang mga nakarehistro na senior citizen. Sa 5 billion lang ba mapupunta yung 43 billion? Baka kung ano-anong pangalan na lumabas yan. Mickey Mouse, Donald Duck, diba? Doraemon, lahat na iba-iba na. So mas gugustuhin ko po na ang pangalan nyo ang totoong nakarehistro. Kaya pagpaumanhin po kung bakit nagtsatsagarin po ako talaga at kinakapalan ko na ang mukha ko kahit ayaw po sa akin ng ibang barangay, ang iniisip ko po yung kalagayan ninyo. Hindi naman ako papayag kung maging Malasyarong Cuneta na kayo, Gabi Concepcion, yun na nakalagay sa pangalan. Paano pag i-claim nyo na yung benepisyo nyo, wala kayo doong pangalan? Ito po bang ginagawa ko, masama po ba? Ako po ba ay nangangampanya? Ang kinakampanya ko po dito ay yung para sa inyo, hindi po para sa sarili ko. Wala man, sa totoo lang, ako po ay volunteer lamang. At ang lahat po ng ginagastos ko ay sarili ko pong pera. Hindi po ako tagapagmana ni Presidente. Ano po, ako po ay tumutulong lamang para maibaba rin ang programa direkta po sa inyong lahat. At lahat naman po ng ito ay pinaghirapan ko. Pero sabi ko nga, iisa lang po ang buhay natin. At ang pera hindi naman natin madadala sa hukay. So dapat dalhin natin ang pera na makatulong po sa iba. Para tayo naman po ay magkaroon talaga ng totoong kaligayahan. Kaya para sa inyong lahat,
Sa mga senior citizen, ito na ang pagkakataon ninyo. Magkakaroon po tayo ng online registration ngayon. Huwag po kayo mag-alala sapagkat mabibilis po ang ating mga encoders. Nakapikit po yan kahit na nagre-rehistro sa sobrang bilis. Sasabihin nyo lamang po kung ano yung mga tanong doon. Sasagutin nyo lamang. At makaka-receive po kayo ng RRN number. Ibig sabihin, registered reference number na kung saan ito po ay itago ninyo sapagkat itong number po na ito ang magpapatunay na kayo po ay rehistrado na. Nagmamadali po tayo sapagkat ang pera ay nandyan na po. Hindi tayo na lang ang magbilang kaysa iba ang magbilang para sa atin. Di po ba? Sa pangalan na nga lang natin maririnig, di sana man lang tayo talaga ang totoong makinabang po dito. Nung nag-umpisa po ako sa NCSC, 1.2 million pa lang po ang mga nakarehistro pero as of today, nasa almost 5 million pesos na. Kaya nagiging lalo po akong sumisigla at lumalakas dahil meron pa po tayong 7 million. Wow, 7. Kaya ako po nakita ninyo sa video, lumalabas po ako, nakarating po ako ng Montalban, Rizal, Quezon City, nakapunta na po ako ng Batangas, nakarating na po ako sa Caloocan. Ibig sabihin, ang aking pagtulong ay hindi ko po nililimitahan dito lamang sa Maynila. Kung nangangampanya ako, ba't po ako lalabas sa ibang lugar? Di sana ang concentration ko dito lamang po. Pero kung talagang ang pagtulong ay gusto mo talagang mapalawak, hindi ka pipili ng tao, kundi lahat talaga tutulungan po ninyo. Kaya wag po ninyong isipin at kung ano man naririnig nyo, isipin po natin ang inyong kalagayan ngayon na kailangan magparehistro na. So ngayon, ang gagawin po natin, nandito po kasi ang National Commission of Senior Citizen, yung kanilang representative, kaya lang may pinuntahan po ata saglit. Pagsasalitain ko po sana siya para malaman nyo na tayo po ay represented by NCSC. At ako naman po ay nandito bilang ako ay nandyan na ang ating NCSC. Ayan pala andito na pala ang poging-poging taga National Commission of Senior Citizen na pinangungunahan po ni Attorney Franklin M. Quijano na siya pong CEO and Chairman po ng National Commission na kaibigan ninyo. At nandito po ang kaibigan natin.